Sa gitna ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa Middle East, isinailalim sa iba't ibang crisis alert level ang mga apektadong lugar. Anong ibig sabihin ng mga alert level na ito? Yan ang ulat ni Gab Villegas. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa ating mga embahada at konsulado sa gitnang silangan para alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa rehiyon. Sa kabila nito, hindi pa rin nagbabago ang crisis alert level sa ilang bansa sa Middle East. Sa ngayon, nananatili pa rin sa crisis alert level 1 sa Jordan, habang nakataas naman ang crisis alert level 3 sa Iraq at Lebanon at nakataas ang crisis alert level 4 sa Gaza, Syria at Yemen. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga crisis alert levels? Inilalabas ang alert level 1 sa isang bansa kung mayroong internal disturbance o kapag mayroong external threat na limitado sa isang espesipikong lugar. Dito ay pinapayuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat at iwasan ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Para sa mga planong bumiyahe patungo sa bansang nakataas sa alert level 1 ay pinapayuhan rin na mag-ingat at umiwas sa mga apektadong lugar. Nakataas naman ang alert level 2 sa isang bansa kung ang kaguluhan ay kumakalat na sa mga kalapit na lugar at kung umiigting na ang pag-atake mula sa labas ng bansa. Dito ay pinapakababayan natin na magtago at iwasan ang mga delikadong lugar. Iniimok rin ang mga nagpaplanong bumiyahe sa partikular na bansa na nakataas sa alert level 2 na doblehin ang pag-iingat dahil sa matinding banta sa seguridad. Kapag nakataas naman ang alert level 3 sa isang bansa, ay dito na pinapayuhan ng ating mga kababayan na voluntaryong lumikas sa pamamagitan ng relokasyon o repatriation. Dito ay pinapayuhan rin na huwag nang bumiyahe patungo sa bansang nasa alert level 3 dahil sa matinding banta sa seguridad at kaligtasan. At kapag nakataas na ang alert level 4 sa isang bansa, dito ay inihimok ang ating mga kababayan na lumikas at sumama sa repatriation efforts na ginagawa ng pamahalaan at bawal na ang pagbiyahe patungo sa bansang apektado. Dito ay ipinapatupad na ng ating embahada o konsulado ang kanilang contingency plan at nakikipag-ugnayan para sa evacuation at repatriation operations. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.